Ay panibagong merienda na naman nga po mga kaprensi ang ating alutuin ngayon for today's vlog. At kailangan nga lang po natin dyan ng kalahating kilong glutinous rice at lagyan nga lang po natin ng pakaunti-kaunting tubig hanggang mag-form po siya na dough. Ay ari nga pong alutuin natin ay yung parang nagaluto nga din po tayo ng bilo-bilo pero parang magkatulad lang po pero magkaiba. Basta gayon po bagat yanong hirap po ba yan namang ipaliwanag. Ay basta nga ni po ay maitry ninyo aring lutong ari ay panigurado maulit-ulit nga po kayo ng pagluluto. At ayan nga po bilog-bilogin na nga po natin yan ng maliliit ay maliliit nga lang po yung gawa natin dahil nga po pag ari ay naluluto naman ay ari medyo nalaki-laki ng kaunti. At ang kagandahan nga din po din sa alutuin nating meriendang ari ay hindi po natin kailangan ng makamaraming sangkap. Ay basta nga ni po ay meron ka ng asukal at saka po ay gata ay naku ay makamasarap na nga po ari. At yung kalahating kilong glutinous rice nga po ay medyo marami-rami na nga po yung nagawa nating bilog-bilog. Hindi nga po kagaya ng bilo-bilo, makamarami pa yung sangkap, may langka, may gabi, may ubi, at saka po ay saging at saka ay sago ay ari po, napakasimple lang pero masarap. At magtunaw naman po tayo ng 2 cup na asukal. At kung meron nga po kayong mga muscovado ay kahit hindi na nga po ninyo tunawin dahil nga po yun ay brown na yung kulay. Hindi nga po kagaya ng ganaring asukal na kailangan mo pang tunawin para maging brown na brown. At lagyan nga lang po natin yan ng katamtaman tubig. At ayan nga po, ilagay na natin yung ating binilog-bilog na glutinous rice. Ari nga po yung inasabing simple pero rak ang lasa, may gayon naman. At ayan nga po, nilagyan nga po natin yan ng pandan para nga ni po ay mabango. At magtunaw naman po muna tayo ng tig 1 kutsarang glutinous rice at saka po ay rice flour. Ari po ay pampalapot. Pero kung wala nga po kayong rice flour ay 2 glutinous rice na kutsara na lang po ang inyong ilagay at ibudbud na nga po natin yan din. At intayin nga lang po nating lumapot yung kanyang sabaw mga kaprensi. At ayan nga po pagkalipas ng ilang minuto ay ayan lumapot na nga po yung kanyang sabaw. Ay nako mga kaprensi at yanong sarap nga po na rin ay nako mapaparami na naman ang ating sakmal na rin ay ha. At ang lutuin naman po natin ay yung gata ng niyog at lagyan nga po uli natin ng pandan para nga po ay mabango at lagyan nga po natin ng kaunting asin. At sa sobrang kintab nga po ng aming kaldero abay pwede na nga ni po kayong manalamin. Ay nako ay upli nga lang po at abo ang pangkuskus ng aking inay dyan kaya po ay ganyan kakintab. At dahil nga po ay kumulo na yan ay atin na nga po yung ahunin. At ayan nga po ilagay na natin siya sa mangkok ay talaga naman pong itsura palaang ay nakakatakam na. At ang ilagay naman po natin ay yung toppings nating pinakulo ang gata. At ayan na nga po ang ating masarap na pang merienda at lagyan nga din po natin yan ng design. Kaya naman mga kaprensi, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! Bago nga po ari kainin mga kaprensi ay haluin nga po muna natin para din po baga tayong nakain ng champurado. Ay sana nga po ay maitry din ninyo ang ganaring luto dahil nga ni po ay masarap. Hanggang sa susunod na video mga kaprensi, maraming salamat!